Si Vice President Sara Duterte po ay abogada, okay? Abogado at secretary ng Department of Education. Vice President. So, tatlong napakahalagang importante sa isang tao. Pangalawang Pangulo ng Bansa, sekretary ng isang departamento na napakahalaga para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kabataan, makapag-aral ng mabuti, at isang abogado. Tapos ang narinig po ninyo at narinig natin ay yung wala daw hong tama o hindi daw tama ang ginawa kay Kibuloy at SMNI. Ibig sabihin, hindi daw pantay yung batas. Parang ang kanyang gustong palabasin mali yung ginawa ng Kongreso na mag-imbestiga dahil sa fake news at mag-imbestiga dahil paglabag sa franchise law ng SMNI. Gusto rin niyang palabasin, mali yung investigasyon ng Senado, Committee on Women, Children and Family Relation, kahit na mayroong buhay na complainant na lumantad, kino-question pa yung nagtatago, abay natural, biktima ng sexual harassment Ba't mo naman nilalabas ang muka? Ay di habang buhay na lang ma-identify yan. At yan ikukutsain at kakantsawan. Ibubuli yan pag nakilala siya na siya pala yung di umano'y biktima. Ganun po ang kasamaang dating ng epekto sa mga biktima. Kaya nagtatakip. Hindi naman nagtatakip ng mukha yung mga yan dahil nagsisinungaling. Sa akin pong personal na karanasan sa media, lahat ng biktima ng sexual harassment umano, lalo na kung kabataan, talagang dapat hindi isinasa publiko ang mukha. Dahil kawawa naman sila. Masyado silang makikilala ng taong bayan, biktima ng karahasan. Totoo man o hindi, pero biktima na yan. Tapos gusto nyo, ilantad ang mukha. Grabe ba? Di ba? Totoo man yan o hindi ko dapat hindi ilantad ang mukha. Ibang klase ito, si Mike Abe. Ito si Mike Abe halatang may galit sa kay Kibuloy kay Kibuloy at sa 7 ay tandaan nyo, itong si Mike Abe ay parang di ko lang ma-sure kung itong mismo nag-resign o siya yung pinalayas sa SMNI. Di ba? Hindi ko lang ma-identify kung anong klaseng sitwasyon ang nangyari kay Mike Abe. Kasi si Mike Abe ay isa sa mga nag-broadcast dati, isa sa mga reporter ng SMNI, no? Hindi ko lang ma-sure kung anong dahilan kaya siya napalayas sa SMNI. Kung ano ba nangyari. Pero makikita natin na medyo may halong wala na siyang kukunting favor o pabor dito sa SMNI na mawala ng prangkisa. Parang natutuwa pa nga ito ata Anong proteksyon ng mga yan? Hindi lang ho dun sa kaso kung hindi yung kanilang sarili. Paano mapoproteksyonan kung lantad ang mukha na sila'y pwedeng ibuli ng mga tao? Uy, biktima ng rape yan. Oh, biktima ng karahasan. Di ba ang sakit niya? Pero sa akin, yung reason ni Mike Abe, mag-opinion din naman ako dito, kasi opinion din naman sa niya. Sa akin, medyo mali itong pananaw ni Mike Abe na ibubuli ng tao. Hindi, wala na ngayon yan, walang bully na ngayon. Imagine mo yung batas ngayon, bawal namang bully. Di ba? Kunting bully mo lang ay maaaring makukulong ka. Di ba? Wala nang bully. Siguro kung buksan yung mukha ng babae na yan, mas marami pa siyang mahikayat na mga magsusuporta sa kanya. Pero yung reason ni Mike Abe na dapat tinatakpan ng mukha para hindi mabubuli, hindi yan. Ano yan? Batang sanggol? No? Hindi totoo yan, mga kabanat. Siguro marami pang makukuhang supporters siguro yung babae na yan kung o-open niya yung mukha niya, no? Madali, kumbaga, ibang short, kung bubuksan niyo yung mukha ng babae, pakita niya sa madla, mas madaling si Kibuloy, mas madaling malantad yung katotohanan. Siguro mapadaling mahuli itong si Kibuloy kung talagang open yung mukha. Kasi ma-identify na, naging ko yan. Halimbawa lang, naging kasama ko yan. Kami-kaming kasama yan sa nagbo-board dati sa kaharian ni Kibuloy.
Kasama ko nga yan. Totoo yan. Totoo yan sinasabi niya, no? Nakasama ko yan dati at nakita ko pa yan. Umiiyak-iyak yan nung lumabas sa isang kwarto. Hindi nagkaroon ng may support doon sa testimony ng babae. Di ba? Talagang hindi biro kasi akusasyon mo eh. Hindi pwede yung, para sa akin, yung akusasyon mo napakabigat tapos ikaw magtago-tago lang ng mukha. Pwede ba yon? No? Pwede ba yon? Ako hindi. Dapat i-open mo eh. Itong sinasabi ni Mike Abe na bully-bulihin habang buhay bubulihin. Hindi niyan. Wala na. Panahon natin ngayon. Wala yan. Sus, Mariusip. Ni magwiwisol ka lang dyan sa gilid, no? May mga babae try mo wiwisolan yung babae kapag isidinimanda ka ng talagang makukulong ka. Napakagrabing batas ngayon sa ating bansa. Medyo lang ito kay Abe. Kinokontra niya lang itong si Vice President Sara Duterte kasi yung tema ng panilitan ni Vice President favor doon kay Kibuloy at itong kay sa SMNI. Alam naman natin si Mike Abe may halong galit ito sa SMNI at saka kay Pastor Kibuloy kasi napaalis nga ito sa SMNI dati. So bago yan mga kabanat, nandito muna yung pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ipapanood ko sa inyo muna kung saan ito yung pahayag ni Vice President Sara Duterte na medyo pinuna ni Mike Abe na parang gustong palabasin ni Mike Abe, naging dating broadcaster ito ng SMNI. Parang gusto niyang palabasin na mali yung pananaw ni Vice President Sara Duterte patungkol sa issue kay Kibuloy. Na parang tama si Risa, tama yung ginagawa ng Kongreso, Senado, itong hearing ni Risa, no, na totoo naman talaga, may prejudgments na kita nyo naman, no, wala dapat ang hearing pa lang hindi pa natapos, parang guilty na talaga si Kibuloy pag nagsalita si Risa Ontiveros. Talaga kasi sa Senado walang kakalaban-laban diyan maring, di ba? Talagang ang kasi diyan, ang favor talaga diyan, hindi naman talaga pantayan ang baga, hindi patas. Hindi patas yung kung habang nagsasalita ka diyan, yung favor talaga nandun sa testigo. No? Wala yan sa sinasakdal. Doon talaga sa yan. Kasi nangyari diyan, mayroong sinasakdal Ang sinasakdal nila itong si Kibuloy. Ang binibira naman talaga, no, sinasabi na itong si Kibuloy. Dapat talaga mga ganun, hindi na dinaan. Ang mga ganung issue kasi mga kabanat, hindi na dapat dinadaan talaga sa Senado, kundi diretso na kaso sa Korte Suprema. Kung gusto mo talagang makulong itong si Kibuloy, dapat diretso na Kaya kitang-kita naman tayo kung naniwala talaga si Risa Ontiveros na totoo. Bagay, nasa ako, no? Sabi naman nila nasa Korte Suprema na itong kaso laban kay Kibuloy. So makita natin sa huli kung ano ba talagang nangyari, kung totoo ba. Hindi. Kaso lang itong si Kibuloy kasi gusto talaga makita yung mukha ng babae kung sino ba talaga yan. So narito muna yung pahayag ni Vice President Sara Duterte. Panoorin natin ito. Ito yung dahilan kaya medyo sinalunghat ni Mike Abe itong si Vice President Sara Duterte. Kikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Hindi pa dapat magpasalamat ka pa, Vice President Duterte, dahil mayroong lumalantad na mga babae na naglakas ng loob kahit itaya yung buhay at pagkatao dahil ang hinahanap ay katarungan. Dapat nalaman mo yun kasi abogado ka. Yung sinasabi niya dapat magpasalamat si Vice President Sara Duterte kasi may lakas loob na naglantad. Ang problema kasi dyan, Mike Abe, kinukontra niya si Vice President Sara Duterte. Ang problema kasi dyan, Mike Abe, no, yung naglantad, paano man sasabing lakas loob, no? Kasi tinatago ko, kung ino-open niya yung mukha niya, ako may
Ako minsan kasi, no, kung talagang gusto mo talagang katotohanan, mas mainam, no? Yamang naglantad ka na, naglakas loob ka na, lubos-lubosin mo na, no? Lubos-lubosin mo na, ipakita mo ng katotohanan talaga. No? Ipakita mo kung sino-sino ka para ma-identify talaga kung sino talaga. Maniwala diyan na hindi ako naniwala na yung sinasabi nila mabuli ka, no? Mabuli kung open mo yung mukha mo. Isa sa mas marami pa nangyayari diyan na mabibigat, no? Mas marami yang nangyayari na mabibigat pa, no? Bakit 'yon by nabuli? Hindi naman. Dapat nalaman mo rin yon dahil sekretary ka ng Department of Education na magiging magandang halimbawa ka sa milyong kabataang nag-aaral na sumunod sa rule of law at karapatan ng kababaihan, karapatan ng biktima. Di ba? Huwag kayong magagalit sa akin, lalo na yung mga followers at ikaw, Vice President. Ipinapaliwanag ko lang po yung kung ano ang epekto ng iyong mga sinasabi dahil ikaw ay pangalawang Pangulo. Ikaw ay abogada. Ikaw ay sekretary ng Department of Health, Department of Education. Ng pag-asa ng bayan ay mula sa kabataan, sumunod sa mga batas, rumespeto sa mga batas. Si Kibuloy, nirespeto ba niya ang batas? Yung pag-iimbestiga under the law. Yung pag-iimbita under ng rules ng Kongreso at Senado. Sinunod ba niya? Di ba hindi? Ano ngayon na sinasabing harassment? Pag ikaw ba'y inimbitahan sa tamang proseso, harassment ba yon? Pag ikaw inakusahan ng di umano'y biktima, sasabihin harassment, di humarap ka. Lahat ng pagkakataon sa Kongreso, Madam Vice President, 4 na buwan ang public hearing tungkol sa fake news ng SMNI. Inimbitahan siya 2 beses, sinomon siya, hanggang ngayon hindi nagpakita. Sa Senado, ganun din. Inimbitahan din siya, sinomon siya, supena, di ba? Sinupena siya. Ngayon, warrant of arrest na, hindi pa rin nagpapahuli. Hindi pa rin nagbo-volunteer sumuko o hindi pa nahuli. Di ba due process yun? Yung 4 na buwan, hindi ba due process yun na ibinigay? Yung ilang hearing sa Senado na ibinigay sa kanya, hindi pa rin sila dumalo? O sinong may kasalanan? Madam Vice President Duterte, kayo po ay pangalawang Pangulo. Kayo po yung ina ng ating bansa. Ang ama ng ating bansa ay ang Pangulong Marcos. Bakit po gano'n ang inyong mga sinasabi? Di ba? Naulit ko, huwag po kayo magalit. Yan po inyong sariling opinion at paniniwala. Ang akin naman sinasabi ay sarili kong interpretation at sarili kong opinion din. Bilang mamamahayag, bilang vlogger, bilang Pilipino, dahil alam natin, dapat pantay-pantay ang batas. Walang mayaman, walang mahirap. Dapat lahat ay mayroong hustisya. Lahat ng pagkakataon ibinigay kay Kibuloy. Lahat ng pagkakataon ibinigay sa SMNI. Paano naman yung komplena? Biktima ng mga fake news. Wow. Paano naman yung komplena? Wow, no, parang lumalabas na naniwala siya nagkakaroon ng fake news itong SMNI. Lalo na doon kay Brosas at ano. So, parang gusto niyang palabasin itong sina Ka Eric. Kasi yun ang issue Parang si Ka Eric ay gumagawa ng fake news. Wow naman itong si Mike Abe. Parang hindi natin kilala, no, na nagtrabaho yun ito sa SMNI. No, alam naman natin itong si Mike Abe, may halong galit ito mga kabanat. So, yan lang mo ng video natin mga kabanat. No? Itong si Mike Abe, mayroong konting hinanakit sa SMNI talaga no. At saka ni isang katiting hindi niya kaya ipagtanggol itong SMNI dahil nga una parang kino-question niya no na hindi daw pagdalo ni Kibuloy doon sa hearing dahil yung patungkol sa fake news no. At minsan wala tayong nakitang no. Dito sa sinasabi niya, kino-question niya pa si Vice President Sara Duterte. Doon sinasabi na pagtatakay ng mukha. Pero siguro option ng option ni Risa yan kung gusto niya talaga ilahad ng kung hindi. Pero sa husgado siguro mabubuksan yung mukha niyan no? Kung siguro gagawin ni Kibuloy para makita niya talaga kung sino yan, no? Kasi gusto niya talaga makita ni Kibuloy kung sino yung nagtatakip ng mukha na yan.
siguro dalhin niya sa husgado, no? Dalhin niya sa husgado para makita niya talaga kasi malamang kahit sa husgado yan, hindi naman talaga i-honor yan, no? Na talagang open yan kasi kung 'di ba nakalagay yan dapat mali ano yung mukha mo makikita yung nagsasalaysay kung nakatakip mukha mo paano ka paniniwalaan kung paniniwalaan ka ba maglalagda ka ng pangalan niya hindi mo totoong pangalan hindi yan 'di ba anong klaseng sinumpaan 'di ba nanumpa ka paano ka manunumpa kung yung sinumpaan mo mismo yung pangalan mo hindi totoo o anong klaseng panunumpa yan 'di ba yung pangalan mo Juan de la Cruz tapos isulat mo Pedro tapos nanumpa si Pedro nagsasabi ng totoo tapos yung pangalan mo pala Juan de la Cruz di ba so, sa akin medyo iwan ko lang kung paano nangyari ito kay Mike Abbey na pati si Vice President Sara Duterte kino-question niya, no? Baga, pinangaralan niya, ika nga dito mga kabanat. So, yeah, see you next video mga kabanat.